Ito mga tropa, meron na naman tayong i-unbox na bagong kahon. Ito po, HUD head-up display. Open po natin, tignan po natin kung ano po ang nasa loob. Ito. Simple lang po ang lalagyan niya. Ito po, ang unang-una pong makukuha ay ang pinaka-charger niya. Ito po ang charger niya. Ito po, OBT. Kinakabit po yan sa ilalim ng sasakyan. Ito po. Ito po yung charger niya, mga bagong wire. At ito po yung unit niya, yung pinaka head-up display. At ito po, meron po siyang pandikit. Kasama po yan. Ito, double sticky tape, at meron din pong manual, kasama rin po manual. Meron din po siyang meron siyang ano tawag dito, salamin, kinakabit sa salamin. Yan po siya, yun lang po yung laman ang box. Tignan po natin, check po natin sa sasakyan kung ano po, kung maganda po ang resulta niya, kung ano po ang datingan niya. Po guys, kinabit ko na po yung ating head-up display. Nandito po siya, tapos tinago ko lang po yung wire papunta doon, inipit ko papunta po siya rito. Andyan po, nilagay ko rin po dito sa gilid, papunta po dyan. Yun po, hinit niya, nandito siningit ko po sa wire, sa goma, sa rubber na yan. Tapos pinapunta ko po sa ilalim. Inipit ko lang po dyan. Tapos ito po yung wire niya. Ito po yung dulo. Makikita nyo, nakangat pa siya. Sisingit nyo lang po yung wire ng ganyan. Pag may natan yung sobra, iipit nyo lang pong ganyan, para hindi po masyado siya kita o hindi siya halata. Ayan, sisingit nyo lang po sa mga gap. Tapos ayan po siya, ayan po yung pinakasaksakan niya sa OBT ko po sinaksak. Ayan, pag ganyan po siya. Ito po siya. Sasak nyo lang po siya dito. Yan yung pinaka-charger niya. Kasi ang OBD dito, nandito po nakalagay. Sasak nyo lang po. Tapos yan po. Yung mga rinig niya tumutunog. Kahit patay yung makina. Kasi may power po yan. Kaya nabuhay po siya kahit patay po yung makina. Gumagana po siya. Nakita niyo po. Kusa po siyang mamamatay pagka na-detect niya po na hindi tumatakbo yung makina, hindi siya gumagalaw. Ayan po. I-start po natin. Ayan po, nag-reading po siya. Ayan, parang dito niyo po. Ayan, napisa na po siyang mag-read. Binunod ko po yung power niya, kaya nag-reset siya ulit. Pag set nyo po siya, ito po setup niya. Pindot nyo po, ayan na po yung pinaka, ayan po yung display nya. Nakita nyo po, magana po yan pagka tumakbo kayo. Magano po yan, reverse po tayo. Ipatuloy po natin. Na-detect na po yan. Kasi tatakbo po natin. Ayan, nakita nyo, gumagalaw yung pag tumatakbo. Ito lang po natin siya itakbo sa likod. Nakikita na po. 3 miles per hour.
po siya. Makulimlim ngayon kaya kitang kita siya, pero kahit may araw maliwanag, nakikita pa rin siya, maliwanag pa rin po siya. Yan po, yun ang overspeed niya hanggang 63. Pag lumampas ako ng 63, tutunog po yan. Yan po. Ito po yung RPH niya, RPM niya. Overspeed, yung number 4, yan yung setup niya nung kung kilometer o meter, miles. Yan lang po, ito volts. Nagtapos sa dati. Yan lang po yan. Tapusan niya pagka kung ano po ang itsura niya. Hindi siya kita. Pero sa loob kita siya. Kita yung machine na sa ilalim. Pero sa labas, hindi siya makikita. Pero pag nasa loob ka, makikita mo siya. Setup niya. Ganda po siya kahit po maliwanag, kahit nakatapat yung araw, naaninag mo siya. Hindi ko na nilagay yung plastic na kasama sa kanya. At ito po, hindi ko na po siya nilagay. Dapat meron pa talaga nitong plastic na to, pero hindi ko na po nilagay. Kasi okay naman ang reflection niya. Pagka kinabit nyo po, itong item na to, meron po siyang plastic sa ibabaw. Yung plastic, tanggalin nyo po yung plastic para hindi siya magre-reflect pag tinamaan ng araw. Hindi siya magre-reflect sa salamin pabalik. Yan, kahit wala na siya nung reflector, at least kita pa rin siya. Hindi siya masyado yung nagdodoble yung sulat. Kaya tama lang, ayos lang din po. To